Huwag kang galaw ng galaw. Boss Fu, ang sugat ng binibini, nabendahan na. Wala namang malubhang problema sa katawan. Magpahinga lang ng ilang araw, okay na. Bakit mo ibinalik sa akin ang pera? Napagkasunduan naman noon. 10,000. Kung tinanggap mo na ang 10,000 yon, bakit ka pa nagpunta ulit para sa ganitong trabaho? Ginoo, hindi ako nagbenta. Narinig ko lang kasi na malaki ang tip sa pagbebenta ng inumin. Gusto kong kumita agad para mabayaran ka. Talagang hindi ako yung klaseng babae. May dahilan ako noon kung bakit kita hinanap. Sinusumpa ko, kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, babayaran kita ng maaga. Maaga na. Kailangan ko nang umuwi. Boss Fu, sa site po ni Lola, may bagong ipinaayos na pakikipagkilala para sa inyo. Maghanda ng 100,000,000 pisong dote. Ito'y para sa kasunduan sa babaeng yon kanina. Ariko. Halika, tingnan ka nga ni Mama. Ay nako. Ito ba yung sinasabi mong, iyong, Herme, hoy. 100,000 pesos ang halaga ng bag na to. Oo nga, Maria. Ang bag na ito ay tiket ko para makapasok sa high society. Pagdating ng panahon, ang mga lalaki sa capital, pipiliin ko na lang kung sinong gusto. Ay nako. Bakit hindi pa umuwi ang walang hiya naming anak? Ganitong oras na, hindi pa nagluluto, gusto ba niyang magutom tayo? Siya. Ipinagbili ko na siya sa mga mayayaman, sa capital. 300,000 pesos. Nagsaya sila magdamag. Malamang ngayon, nag-e-enjoy ng husto. Ay wow! Anak, ang galing mo talagang magnegosyo. Ang mapapangasawa mo, swerte na swerte talaga. Ha 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 ha. Kiao Honghong, ako ang ate mo. Paano mo ako maipagbibili? Sa iba para lang sa pera. May konsensya ka pa ba? Walang hiya kang anak. Hinaampas mo ang kapatid mo, lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanya. Papa, Mama. Siya ang nagbenta sa akin. Sa mga lalaki para sa pera. Bakit hindi ninyo siya sinasaktan? Eh ano naman? Isinampa ka ni Honghong sa kama ng mga rich kid. Ibig sabihin, pinapahalagahan ka niya. Huwag kang magmalaki. Kung hindi dahil kay Honghong, malamang sa buhay mo, hindi ka makakatagpo ng lalaking ganoon kay Aman. Ate, bakit ang bilis mong umuwi? Hindi kaya. Nakapagtakas ka lang. Ha? Ano? Walang hiya kang anak? Kung nagalit ka pa sa mga rich kid na yon, babalatan kita ng buhay. Ano pang hinihintay nyo? Gapyusin nyo na siya ulit, at ihatid sa kama ng mga mayayaman. Gapyusan. Ito yung lubed. Lubad. Gapyusan natin siya. Huwag, anak mo rin ako. Bakit mo ako ginaganito? Anak? Anong anak? Sa paningin namin, iisa lang ang aming anak, si Honghong. Narinig mo. Ang pamilya po ng capital ay narito para mag-alok ng kasunduan sa kasal. Galing sa Kyoto, ang pamilya po ay nagpadala ng panliligaw. Siya. Ang sinasabi ninyong pamilya po, alin ang pamilya po? Sino pa ba ang makakapagbigay ng ganitong klase ng panliligaw, kundi ang pinakamayamang pamilya po sa Kyoto? Ang pinakamayamang pamilya po? Hay, ang pinakamayaman. Nagkagusto sa aking anak na babae? Ay, Honghong. Ikaw talaga ang mabuting anak namin.
Hindi ko akalain na ikinukubli mo pala sa amin na nagliligawan kayo ng pinakamayaman. Ha ha ha. Kaya pala si Kiao Honghong ang gusto niyang pakasalan. Kanina, akala ko pa naman, ako ang gusto niyang pakasalan. HMM. Ang pinakamayaman, ang kasalang ito. Payag ako. Kailan ko sinabing, ikaw ang pakakasalan ko? Hindi mo ako pakakasalan. Sino ang pakakasalan mo? Oo nga. Ang pakakasalan ko ay si Kiao Xinru. Ano, ang demonyong ito ang pakakasalan mo? Ay, ang pinakamayaman. Hindi mo alam. Ang demonyong ito, malandi. Ang katawan niya, sira-sira na dahil sa mga lalaki. Kung gusto mong mag-asawa, pakasalan mo ang aming si Honghong. Hindi lang siya mahusay, dalisay pa siya. Tama, tama. Pinakaangkas siyang ikasal sa mayamang pamilya para maging reyna ng tahanan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung lalapastanganin mo pa ang asawa ko, baka ipatahimik kita. Presidente po, kami po, para sa kabutihan ninyo rin ito. Paano ninyo nasabi na, hindi kami marunong tumano ng utang na loob? Matanda ka na, nangaaway ka pa ng presidente namin. Sigurado ka bang buhay ka pa bukas? Sige, sige. Pakasalan mo kung sino ang gusto mo. Basta isa sa mga anak na babae ng pamilya Kiao, ayos na yan. Hoy, Xinru. Kausapin mo si Presidente po, huwag mo siyang galitin. Gino, pumapayag akong pakasalan kayo. Pero may isa akong kondisyon. Gusto kong putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Kiao. Ha, Ano, Kiao Xinru? Ano ang ibig mong sabihin? Noong tinatali ninyo ako kanina. Hindi ba't sinabi ninyong si Kiao Honghong lang, ang anak ninyo? Kaya mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Walang utang na loob. Yamang sinabi na ng aking asawa, alisin na ang lahat ng dote. Ang pagiging bastos ng pamilya Kiao sa harap ko ay patunay na hindi masaya ang aking asawa dito. Bigyan sila ng leksyon para matuto sila. Opo. Presidente po, Ginang, magkakaroon ng karahasan dito. Umalis na kayo. Tara na. hoy, Xinru, Xinru. Hoy, hoy. Ano ba? Xinru. Xinru. Xinru, Xinru. Binabati kita, boss po. Buntis po ang misis, at triplets pa. Xinru, nahirapan ka noon. Ngayon, nandito na ako. Ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Nasaan ako? Nasa bahay ko ito. At magiging bahay mo at ng mga bata. Mga bata. Ibig mong sabihin, buntis ako. Ayon sa doktor, triplets, kapag gumaling ka na, ipapahayag ko sa publiko ang kasal natin. Pero sa katayuan ko, ang pamilya mo, hindi yata papayag. O dinala mo ako rito, para ipa-abort ang bata? Boss Few, pakiusap. Huwag mong ipa-abort ang bata. Aalis ako at iiwan ang lahat para sa kanya. Hindi kita istorbo. Aalis at iwan ang lahat. Akala mo ba hindi ko kayang buhayin, si Fu Jingshen? O hindi kayang buhayin ang ating mga anak? Sasagutin mo ba ang responsibilidad sa kanila? Ako ang ama ng mga batang ito. Siyempre, sasagutin ko ang responsibilidad. Tungkol sa pamilya ko. Fu Jingshen. Nagkaroon ka pa ng anak sa labas. Papuntahin mo siya rito. Fu Jingshen. Nagkaroon pa ng anak sa labas. Ipatawag mo siya rito. Ma, ano ba ang ginagawa mo? Nasaan ang babaeng iyon? Saan mo siya itinago? Tita, pasensya na po, kasalanan ko lahat. Huwag ninyo pong pahirapan si Jingshen. Mabait na bata ka. Pinagtiisan mo talaga. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Naalagaan mo ang isang babae, at maging responsable. Tignan mo ang tiyan niya, malaki na ng ganito. Hindi ka pa magpakasal. Pag nalaman ng iba, pagtatawanan tayo. Ma, kasalanan ko lahat. Kapag gumaling na siya, magpapakasal na kami. Ayos. Ang ganda-ganda at ang bait-bait pa. Ay. Sa card na ito, 10 bilyon.
Ito ay regalo para sa iyo. Hindi po pwede, tita. Napakamahal nito. Hindi ko po ito matatanggap. Anong tita? Nanay ang tawag mo sa akin. Hindi ko po kayang tanggapin. Tanggapin mo na. Si nanay kasi, wala na siyang iba ngayon kundi pera. Iyon lang ang kaya niyang gawin para sa'yo. Salamat po. Nanay, Oh, ayan. Ang sarap pakinggan. Nako, ang bata. Ang payat, maghahanap ako para sa iyo ng pinakamagaling na yaya sa buong Cloud Country para ang manugang ko ay maging malusog at masigla. Ano, hindi ka masaya? hindi po. Naalala ko lang po. Ang mga tunay kong magulang. Ako rin naman ay, kanilang tunay na anak. Bakit sila? Ay si Kiao Honghong lang ang pinapaboran? May sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, hindi ka. Tunay na anak ng mga magulang mo. Ako rin, noong nakaraang araw lang, habang hinahanap kita, saka ko lang nalaman ang balitang ito. Natatakot ako baka masaktan ka, kaya hindi ko sinabi. Sa totoo lang, sila pala. Hindi pala sila ang tunay kong mga magulang. Ang lahat ng tunay na pagmamahal na ibinigay ko sa kanila sa mga nakaraang taon. Sa paningin nila, isang malaking katatawanan lang pala. Mali ako. Hindi ko dapat sinabi sa'yo. Hindi, masaya ako na sinabi mo sa akin. Kahit papaano, nalaman ko na, hindi nila ako minahal sa mga nakaraang taon. Hindi dahil kulang ang ginawa ko. Siyempre hindi dahil sa'yo. Sila ang hindi karapat-dapat. Jingshen, matutulungan mo ba ako? Nahanapin ang tunay kong mga magulang. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan ito. Naniniwala ako na makikita mo sila. Talaga? Elenan. Siyempre tutu. Sa araw ng kasal natin, siguradong darating sila para ihatid ka. Eldenet. Salamat. Anak ko, nasaan ka na ba? Anak ko, nasaan ka na ba? Ma'am, naniniwala ako na mahahanap mo si Miss. Sana nga, basta sa habang buhay ko, ay mahanap ko siya. Kahit anong halaga ay handa akong ibayad. Ang sarap. Magandang umaga po, ma'am. Sino ka? Ito ang magaling na yaya na hinanap ni mama para sa'yo. Siya na ang mag-aalaga sa'yo mula ngayon. Ma'am, handa na po ang almusal. Pwede na po kayong maghilamos at kumain. CJ. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Manugang, hayaan mo na siyang magbuhat sa iyo. Malakas naman siyang lalaki. Buntis ka ngayon, mabigat ang katawan mo. Kapag may nangyari, malaking problema yon. Bukas ang bibig. Bukas ang bibig. Huwag. Ako na lang. CJ. Marami ng hirap na pinagdaanan si Shinyu. Dapat nating alagaan siyang mabuti. Alam ko. Umupo ka. Ganito karami ang kakainin ko sa almusal. Kumain ka pa. Para makasabay ang nutrisyon mo at ng bata. Bakit parang bata ang trato mo sa akin? Dadalhin mo ang anak natin. Natural lang na alagaan kita. Baby, pagkapanganak mo, tulungan mo ako na alagaan si mama. Ang bait-bait niya talaga. Siguro dahil sa bata, kaya niya tayo ginaganito. Ma, ano ba yan? Dahil ilang buwan na lang, at manganak na si Shinyu, kailangan kitang turuan kung paano maging isang mabuting ama. Simulan na natin. Ginoong Fu, Ginang, sa unang aralin natin, pag-aaralan natin kung paano magpalit ng diaper ng bata. Ikaw ang magpatingin sa kanya para gawin ito. Pero lalaki si Jingshen.
Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Ako na lang. Ano bang lalaki o hindi? Ama siya. Kailangan niyang matutunan ang mga ito. Halika, umupo ka. Oo nga po, Ginang. Pagkatapos ninyong manganak, mahina ang katawan ninyo. Ang pinakamahalagang dapat gawin ninyo noon ay ang magpahinga ng maayos. Ayon din sa mga siyentipiko, kapag ang ama ang nag-alaga sa bata, mas mabuti para sa paglaki nito. Ako na lang. Ginoong Fu, kunwari ngayon, umiihi ang baby. Kailangan ninyo siyang palitan at linisin. Umiihi. Tingnan ninyo, gawin ninyo tulad ng ginagawa ko. Tanggalin muna ang diaper ng baby. Lanan. Hindi ko inakala. Nasa labas ay malamig at istrikto siyang boss. Ngunit pagdating sa mga gawaing bahay, ganito siya kapasensyoso at maalaga. Mga anak, nakatagpo kayo ng pinakamabuting ama sa buong mundo. Napagod ka ngayon. Hindi naman. Ikaw ang napagod. Anong nangyari? Anong nangyari? Wala lang, malaki na ang tiyan ko. Sumasakit ang likod at binti ko. Normal lang yan. Okay lang. Sige, masahehan kita. Pero, Humiga ka ng maayos. Hello, Boss Fu, may problema sa proyekto natin sa ibang bansa. ano nang nangyari? May problema ba? Shinru, pupunta ako sa ibang bansa para sa negosyo sa ilang araw. Ikaw at ang baby, hintayin niyo ako dito sa bahay. CJ, hintayin ka naming dalawa ng baby. Naku, nakalimutan niyang dalhin ang cellphone niya. Hoy, Jingshen, Jingshen, ang kamay mo. Hoy, Jingshen. Ma'am, nasaan si Boss Fu? Kakalabas lang ni Jingshen. Anong gagawin natin ngayon? Biglaan ang pag-alis ni Boss Fu. Hindi pa niya naayos ang mga gawain sa kumpanya. Ang dami na niyang ginawa para sa akin. Sakto, magagamit ko ito. Ang pagkakataong ito para magbalik sa kanya. Kung hindi ka mag-aalangan, management ang tinapos ko sa kolehiyo. Pwede akong tumulong. Management ang tinapos ko sa kolehiyo. Maaari akong tumulong. Ayos yan. Ma'am, aayusin ko na po yan. Kayo na po ang hahawak sa posisyon ni President Fu para pangasiwaan ang mga gawain ng kumpanya. Ma'am, makakapasok po ba kayo bukas? Ha? Kaya ko pa siguro bilang simpleng empleyado. Pero bilang presidente, hindi talaga kaya. Ay, walang problema yan. Ang kumpanyang ito, sa inyo naman talaga ng asawa mo, para na rin pong inaayos ang bahay. Hoy, anong ginagawa nyo? Lumabas kayo. Huwag nyo nang basagin yan. Anong ginagawa nyo? Lumabas kayo. Dahil sa inyo, laging pinahihirapan ng Fu Corporation ang aming water baby ledge. Habang buhay na kaming mahihirap dahil sa inyo. Mga walang hiya kayo. Kung hindi nyo inapi si Kiao Zinro, hindi sana kami nadamay. Huwag kayong magsinungaling. Noon, nang gusto nyo ilublob sa kuweba ng baboy ang walang hiya naming anak, kasama rin kayo doon. Ngayong na-offend nyo ang Fu Corporation, tinatapon nyo kami pagkatapos naming makatulong. Huwag nang makipag-argumento sa kanila. Palayasin nyo sila sa water baby ledge. Baka sakali, bigyan tayo ng pagkakataon ni President Fu. Oo, mga malas, lumabas kayo. Nanay, tatay, ano na ang gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, tiyak na mawawalan tayo ng tirahan. Huwag magalit, huwag magalit, huwag umiyak, hong-hong. Ito ang lahat ng pera natin. Pumunta ka na ngayon sa lungsod. Ano man ang gawin mo, kailangan mong maaga ang anak ni Kiao Zinro at mapangasawa mo si President Fu. Nanay, tatay. Hindi ko kayo bibigwin. Tiyak na mapapailalim sa akin si Kiao Zinro, magpakailanman. Makinig kayong lahat.
Darating ngayon ang ginang presidente sa kumpanya para humawak sa tungkulin ng Fu Corporation. Lahat magpakita ng magandang asal at maganda nyo siyang salubungin. Opo, tiyak po naming maganda ang pagtanggap kay Ginang. Hindi pwede. Binili sa akin ni Ma at Jingshen ang mga damit na ito. Ang mamahal naman. Mas mabuting magpakumbaba na lang tayo. Hoy. Nasaan ang uniform ko? Hoy. Junior high lang ang natapos ko. Hirap na hirap akong makapasok dito sa Fu Corporation. Nakakuha ko ng trabaho bilang janitor. Kahit ang trabahong ito, may nakikipag-agawan pa sa akin. Nakakainis. Lahat pala ito ay mga mamahaling brand. Dahil nakita ko ito, lahat ng ito ay akin na. Ha ha ha. Halos oras na. Kailangan ko nang pumunta sa ibang bansa para makipagkita kay Boss Fu. Huwag kayong magkakamali. Wow! Ito pala ang kumpanya ni Jingshen. Punyeta, janitor, dinumihan mo ang red carpet para sa pagtanggap kay ma'am. Pasensya na, pasensya na. Ah, ako pala talaga si asawa ni Fu Jingshen. Sapatos na limited edition ng Dior, bag ng Hermes, at alahas ng Chanel. Ito na talaga si ma'am, ang asawa ni Boss Fu. Maligayang pagdating, ma'am. Magandang araw po, ma'am. Ginang, magandang araw po, Ginang. Ako ba ang tinatawag ninyo, Ginang? Ay, Ginang, huwag na kayong magpakamahinhin. Naipaalam na po sa amin ng special assistant. Pagkatapos umalis ni President Fu para sa business trip, kayo po ang hahawak sa mga gawain ng kumpanya. Ah, si Fu Jingshen pala, ay talagang lubos na umiibig na sa akin. Alam ko na, imposibleng magkagusto siya, sa isang probinsya ng tulad ni Kiao Zinro. Tama. Ako nga ang inyong Madam President. Kiao Hong Hong, nagsisinungaling ka na naman. Kiao Zinro, bakit ka nandito? Bakit suot mo ang damit ko? Ako ang tunay na asawa ni Fu Jingshen. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo maaaring gamitin ang titulo ng asawa ni President Fu. Tama. Tignan mo nga kung sino ka. Ang asawa ng aming presidente ay kitang-kita namang isang dalagang mayaman at may pinag-aralan. Ikaw, isang tagalinis lang. Hindi karapat-dapat magkalbit ng sapatos niya. Tagalinis. Mukhang talagang sawa na si Fu Jingshen sa kanya. Sakto, magagamit ko ang pagkakataong ito para maalis ang batang nasa sinapupunan niya. Ah, yung kakagaling ko lang sa bakasyon sa Hawaii. Medyo pagod ako. Ikaw, masahe mo ako. HMPH. Hoy, bakit ka nakatayo lang dyan? Binibigyan ka ng pagkakataon ng ginang. Sumunod ka na, bilisin mo. Kiao Hong Hong, kumpanya ito ng asawa ko. Hindi ko hahayaang gugulo ka rito. Ginang, balita ko wala sa opisina si President Fu ngayon. Balik na lang tayo sa susunod. Hindi naman kailangang magmadali. Pagbalik niya na lang natin pag-usapan ang partnership. Mas mabuti pa, nahanapin muna natin ang anak ko. Tara na. Ang sarap maging mayaman. Pwede kong tikman lahat ng milk tea. Isang subo lang bawat isa. At hindi masasayang. Haha.
Lakasan mo nga. Parang hindi ka kumain ah. Sinasadya mo yatang lakasan. Umiiwas ka pa. Ako. Hindi ako naniniwala. Hindi kita matatamaan. Aray. Ginang, ayos lang po ba kayo? Anong nangyari? Puny Emang janitor, ang lakas ng loob mong bastyusin ang ginang. Ginang, hindi ko sinasadya. Kasalanan ito ng Puny Emang janitor na ito. Kasalanan niya lahat. Ganito pala, Ginang. Gusto mo pala ng ganitong klaseng masahe. Hayaan mo na siyang mag-alaga sa'yo. Kiao Zinro, hindi kita patatawarin. Mahal, ayon kay Assistant Leng, tinutulungan mo akong mag-manage ng kumpanya. Maayos ba ang lahat? Sinabi sa akin ni Cold Assistant, Sinru, tinutulungan mo akong mag-manage ng kumpanya. Maayos ba ang lahat? Maayos naman. Mabait naman sa akin ang lahat. Sige, uwi na ako pagkatapos kong matapos to. Hintayin mo ako sa bahay. Elvenet, ingatan mo ang sarili mo, ha? Mahal kita, ha? Mwah. Ano, gimiginaw ka ba? Boss Fu. Ikaw pa rin ba yan? O kaya naman, sinong may topak sa pag-ibig ang pumalit sa'yo? Tapusin mo tong lahat. Hindi ka matutulog hanggat hindi mo natatapos. Ito. Kailangan kong balikan. Paano magpalit ng diaper? Sinang babae ito. Mali ang pinasukan mo. Hindi ako nagkamali. Ako pala ang nagkamali. Hindi ka rin nagkamali, baby. Aray. Hindi ka rin naman nagkamali, baby. Ano ba? Bitawan mo ako. Ayon sa sinabi ng asawa ni Boss Fu, hindi ka pa ikinakasal. Buntis ka na agad dahil sa iba. Hindi pa ako nakakapag-experience ng tagalinis na galing sa probinsya. Ngayon, hayaan mo rin akong mag-enjoy. Magandang araw po, Boss Fu. Boss Fu, salamat po sa inyong pagsagip sa sitwasyon. Dahil po sa inyo, ang proyekto natin sa ibang bansa ay maayos na nagpapatuloy at kumikita ang Fu Group ng bilyon-bilyon kada araw. Salamat sa asawa ko, dahil handa siyang tumulong sa mga gawain ng kumpanya. Nakapag-business trip ako nang walang iniisip. Ang kwintas na ito ay dating koleksyon ng Reyna ng Inglaterra, isang anti-gang kayamanan. Walang katulad sa buong mundo. Kung bibilhin ninyo ito para ibigay sa inyong asawa, siguradong matutuwa siya. Nasaan ang asawa ko? Nasa isang opisina po sa itaas. Samahan ko po kayo. Halika. Huwag, bitawan mo ako. Ako ang asawa ni Fu Jingshen. Ha? Kaya pala naglinis ka sa Fu Group para lang akitin si Boss Fu. Sa totoo lang, pagdating sa ganoon, hindi rin ako pahuhuli kay Boss Fu. Bakit hindi mo na lang ako pagbigyan? Nasaan ang misis? May nagsabi, nasa banyo ang misis. Tingnan natin. Tulong. Huwag. Tulong. Ang lakas ng iyak, parang malaswa. Kiao Zinro, kapag nawala na ang bata sa tiyan mo, ako na ang magiging tunay na misis ng presidente. Umalis kayo, walang pahintulot ko, walang sino man ang papasok. Huwag mo akong hawakan. Maging mahinahon ka. Huwag kang lumapit. Tulong. Sumigaw ka ng sumigaw. Walang darating ngayon. Ang misis ni President po ay nag-utos na. Isinara ang buong gusali. Walang tao ngayon. Makagambala sa ating gawain. Xiao Honghong. Siya pala ang may pakana ng lahat ng ito. Halika. Fu Jingshen, tulungan mo ako. Huwag. Tulong.
Ayos ka lang ba? Jingshen, ikaw talaga, bumalik ka na. Nandito na ang asawa mo, walang makakapanakit sa'yo. Sino bang walang malay? Sinira ang plano ko. Jifu, Kaninong kamay ang humawak sa asawa ko kanina? ano? Asawa, siya pala ang tunay na misis ng presidente? Assistant lang, kung may taong hindi makontrol ang sarili, pa-chemical castrate mo na. Palayasin sa Kyoto. Opo. Presidente, misis. Presidente. Uwi na tayo. Panahon na. Dapat tapos na si Wang Qiang. Tara, hulihin natin sila. Misis, tingnan ninyo, yung babae yun. Ang higpit ng yakap niya kay Wang Qiang. Mukhang bagong galing sa gulo. Nanghihina na ang mga paa. Hoy, hinto. Kiao Zinro, nakipagtalik ka sa ibang lalaki. Dito sa kumpanya, tanggol ka na. Nakipagtalik ka sa ibang lalaki, sa loob mismo ng kumpanya. Tinatanggol ka na. Fu, Presidente Fu. Paano nangyari na si Presidente Fu ay kasama si Kiao Zinro? Ginang, ano ba talaga ang nangyari? Tinawag mo siyang ginang. Opo, Presidente Fu, hindi po ba siya ang nobya ninyo? Ang kapal ng mukha mo, Kiao Honghong, ang taong gusto kong pakasalan. Mula noon hanggang ngayon, si Kiao Xinru lang. Presidente Fu. Hindi po ba dahil mahal ninyo ako? At gusto ninyo akong pakasalan, kaya pinapapunta ninyo sila para salubungin ako bilang bagong may bahay. Kiao Honghong, kung sa hinaharap ay muling maghasik ka ng gulo sa akin at sa anak ko, hindi kita patatawarin. Kung may mangyari man sa kanya, pananagutan mo sa akin. Ha, baka naman talaga. Si Kiao Zinro lang ang gusto pakasalan ni Fu Jingshen. Kiao Honghong, magpaliwanag ka. Ikaw ba talaga ang may bahay ng presidente? Siyempre ako. Yung mga mayayamang presidente, karaniwan lang sa kanila, ang magkaroon ng 2 o 3 babae. Kung ayaw ninyong maniwala, makalipas ang ilang araw, ipapahayag mismo ni Presidente Fu ang kasal namin. Kailangan kong makuha si Fu Jingshen. Kumusta ka? Okay lang ako, Jingshen. Kung dahil lang, sa dinadalang tao ko, kaya mo ako pakakasalan. Ayokong maging pabigat sa iyo. Bakit mo bigla nasabi yan? Sabi nila, si Kiao Honghong ang tunay mong minamahal. Sabi nila, si Kiao Honghong ang tunay na minamahal mo. Ano nang pinagtatawanan mo? Sa tingin mo ba, nagmamalaki ako? Na nangahas makipag-agawan sa'yo kay Kiao Honghong, na napakagaling na tao. Mahal, hindi ako bulad. Ang taong katulad ni Kiao Honghong, paano makakapantay sa'yo? Pero simula no ng bata ako, palagi nilang sinasabi na mas magaling si Kiao Honghong kaysa sa akin. Sabi pa nila, si Kiao Honghong. Bakit mo ako hinahalikan ulit? Xinru, pakakasalan mo ba ako? 3, 2, 1, ngiti. Hindi ko inakala na ganito pala ako ikakasal. Hoy, ano nang ginagawa mo? Mahalagang gamit, ipagkakatiwala ko sa asawa ko. 3 araw mula ngayon, sa Cloud Peak Hotel, gaganapin ang aming kasunduan. Hindi ba't masyadong minadali yon? Ang mga tunay kong magulang, hindi pa nga nahahanap. Gusto ko lang malaman ng buong mundo na ikaw ang magiging asawa ko. Mahal, sumang-ayon ka muna sa kasunduan, okay ba? Kapag nahahanap na ang mga magulang mo, saka natin sila papayagang maghatid sa iyo ng marangya. CJ, ang swerte ko at ikaw ang kasama ko. Ay, naku, talagang inanunsyo ni President Fu ang kasal niya. Totoo ba yan? Totoo nga. Ma'am, hindi na ako magdududa sa'yo.
Talagang tinutulungan ako ng langit. Iniisip ko pa lang kung paano mapatunayan ang pagiging asawa ng pamilya Fu. Nag-anunsyo pa nga si Fu Jingshen ng kasal. Ma'am, hindi namin kayo nakilala noon. Pwede po bang isama niyo po kami sa engagement party? Oo nga, hindi pa kami nakakapunta sa ganoong klaseng sosyal na handaan. Ma'am, isama niyo na po kami, please. Oo nga po, ma'am, isama niyo na kami. Sige na, hindi ko na lang papansinin ang mga nakaraan. Dadalhin ko kayo para magkaroon ng karanasan. Ma'am, ito po ba ang singsing ninyo? Ang laki at ang kinang talaga. Balita ko noong nakaraan, nag-abroad si Boss po para sa trabaho, at espesyal siyang bumili mula sa Giadelli auction ng singsing na 100 milyon ang halaga. Ito na siguro yun. Ay, ma'am, sobrang minamahal po kayo ng presidente. Nako, nakakainggit naman. Hindi ko inakala na ang singsing na binili ko sa 2 piso store ay mapapagkamalan pa nila. Hindi ba yan yung janitor noong araw? Patay gutom na janitor, naglakas loob pang pumasok. Kumpanya ito ng asawa ko. Bakit hindi ako pwede pumasok? Huwag nyo kaming lokohin. Alam naming ikakasal na si Boss ko kay Miss Kiao, at ikaw ay isang kabit na. Iniwan na ni Boss po. Tingnan nyo ang kamay niya. Suot niya ang singsing na. Magkamukha ng kay ma'am. Magkamukha talaga. Eksaktong kapareho ng singsing ng misis. Ayos ikaw na maduming janitor. Okay lang na magpanggap kang si misis, pero naglakas loob ka pang magsuot ng kaparehong diamante. Hindi totoo yan. Ang singsing na ito ay regalo sa akin ng asawa ko. Nagdadahilan ka pa. Sa tingin ko, galing ka lang sa probinsya at gaya-gaya. Akala mo ba dahil nakasuot ka ng pekeng damit at may mumurahing alahas, magkakagusto na sa'yo si Jifu? Masyado kang umaasa. Kiao Zinro. Ikaw, kahit anong paggaya mo sa akin, ikaw ay hindi pa rin naabot sa kalingkingan ko. HMP. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Akin na yan. Ibalik mo ang singsing ko. Ang pekeng bagay na ito. Syempre, ako ang tunay na misis, ang dapat mag-alis ng huwad. Buti na lang ayos pa. Ito ay regalo sa akin ni Jingshen. Hindi ito pwedeng masira. Kiao Honghong, ang singsing na ito ay binili ni Jingshen sa Giadelli auction house ng napakamahal. May nakaukit na espesyal na security code sa loob. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng i-verify sa headquarters ng Giadelli. Di na kailangan ng ganoong kahirap. Ang security code ng Giadelli ay pwedeng i-scan gamit ang cellphone. Anong nangyayari? Itong sira-sirang singsing ay nakapag-scan pala talaga ng opisyal na impormasyon ng pagpapatunay ng Giadelli. Baka totoo ang kanyang singsing. Baka si Kiao Zinro ang tunay na misis ni Jifu. Baka si Kiao Zinro pala ang asawa ni President Fu. Hoy. Sa singsing na ito, wala man lang espesyal na security code. Ano pa bang ibang dahilan? Dahil siya ay hindi talaga ang asawa ng presidente. At ako, ang tunay na asawa ni Fu Jingshen. Ayos nang ahas kang magsinungaling sa akin. Ma'am, pasensya na po, wala kaming malay noon. Ipagpaumanhin ninyo kami. Oo nga, ano ba ang ginagawa ninyo? Isang hamak na code lang yan. Wala yang pinatutunayan. Ano ang ibig mong sabihin? Napaka-advanced na ngayon ng teknolohiya ng peke. Yang hamak mong code na yan. Yang hamak mong website na yan. Kahit sino kayang gumawa niyan. Ang singsing ko naman. Iyan ay anti-gang alahas na suot ng reyna ng Yingguo. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Natatakot lang ako masira ito. Kaya hindi ko pinalagyan ng security code. May problema ba? Parang may punto rin siya. Iisang anti-gang singsing lang yan sa mundo. Napaka-espesyal. Kung lalagyan ng security code, mawawala ang halaga nito bilang koleksyon. MMHMM. Ayos nang ahas kang magsinungaling sa akin. Muntik na naman akong maloko nitong probinsya ng dukha. Buntis ka na, nagsisinungaling ka pa rin. Hindi ka ba natatakot sa karma sa magiging anak mo? Tama, di mo nga alam kung sino ang ama ng anak mo sa labas. Pinabayaan ka pang mangakit ng may asawa. Kung ako ang lalaking niloloko, magpapakamatay na lang ako sa ilog. Tumigil kayong lahat. Pwede kong pagtiisan ang pang-aapi ninyo sa akin. Pwede kong pagtiisan.
Pero kung pati ang anak ko at si Fu Jingshen ay apihin ninyo, hindi ako magdadalawang isip. Ibalik mo sa akin. Hoy, Array. Kiao Zinro, kapag nananakit ka ng aso, tingnan mo muna ang amo. Nang ahas kang magmalaki sa harap ko, hindi kita palalampasin. HMP. President Fu, dinalhan ko po kayo ng tanghalian. Kanina pa, 4 o 5 beses na siyang pumupunta sa opisina ni President Fu. Wala na ba siyang hiya? Nandito na ang tunay na asawa. Ganun pa rin ang kapal ng mukha niya. Ma'am, huwag niyo po siyang palampasin. Jingshen, narinig ko kay Sir Leng na hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Kaya nagluto ako sa kusina ng kumpanya ng ilang simpleng ulam para sa'yo. Kainin mo habang mainit-init pa. Umiiyak ka. Hindi, kanina lang may pumasok lang na buhangin sa mata ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Jingshen, napakalaki ng kumpanyang pinamamahalaan mo. Sobrang abala ka na, hindi ko dapat. Dagdagan pa ang iniisip mo sa mga problema ko. Hindi kita niloloko. Hay, ano ang tinitignan mo? Ito ang ilang venue para sa engagement party natin pagkatapos ng 3 araw. Tingnan mo, alin ang gusto mo? Ang bayad sa venue na ito ay 100 milyon pala. Mahal, nag-training ka ba sa Iron Head Technique? Oh, pasensya na. Hipan ko. Okay na ba? Gumaan na pakiramdam mo? Hindi. Boss Fu. Mahalaga rin ang buhay ng mga single. Boss, mag-ingat kayo. Ingat po kayo, Boss Fu. Kung wala naman pong ibang bagay, aalis na po muna ako. Usapang pamilya lang ito. Ano ba ang problema mo? May asawa na ako ngayon. Pwede bang kumatok ka muna bago pumasok sa opisina? Pasensya na po, Boss Fu. Hindi pa kasi ako. Ganoon kagad makapag-adjust sa katotohanan. Parang himala na nagkaroon ka ng asawa. May kailangan ka. Yung meeting ninyo sa Joe Group, magsisimula na sa loob ng 5 minuto. Inaantok ako. Kapag buntis, madalas talaga inaantok. Halika. Matulog ka na lang dito ng mahimbing. Pala, nag-hire si nanay ng manikurista para sa'yo, para magpagawa ka ng pangkasal na manicure. Pangkasal na manicure, yung mga suot ng mga artista. Sabihin niya, Sabi ni nanay, ang meron ng iba, dapat meron ka rin. Ang wala sa iba, dapat mas meron ka. hindi pwede. Kapag ganoon ang kuko ko, hindi na ako makakapagtrabaho. Mahal ko, pinakasalan kita para paginhawahin ang buhay mo. Ang mga mabibigat na gawain, hayaan mo na ang iba ang gumawa, okay? CJ, susunod ako sa'yo. Mabait. Hoy, Boss Fu, sa tingin ko pwede kayong magpagawa ng isang kwartong nakatago dito sa opisina para may mapagpahingahan si Mrs. at para makapagkapiling kayong dalawa. Ang utak mo, ano ba ang iniisip mo palagi? Pasensya na po, Boss Fu. Masama pala ang iniisip ko. Magandang ideya. Asikasuhin mo na. Ha? Sige po. Ha, putang ina mo. Nakakatulog ka pa. Ano nang ginagawa mo? Anong ginagawa? Siyempre, para sa'yo ito. Para malinisan ang mukha mong malanding kabit. Sino bang may alam kung sa katawan mo'y may bakterya? Kunin mo ang insecticide. Gagamitan ko siya ng pangdisinfekta sa buong katawan. Hoy, ano nang gagawin? Ano nang gagawin ninyo? Ma'am. Magandang araw po, Ginang. Ako po si Daniel, isang nail designer. Pinapanto po ako ni President Fu para magdisenyo ng inyong wedding nails. Ma'am, siya po bang tinatawag ninyo?
Oo, napaka-espesyal po ng aura ng babaeng ito. Kitang-kita pong siya ang asawa ng presidente. Ah, hindi pa pala siya nakakakilala sa tunay na asawa ng presidente. Designer Daniel, nagkakamali po kayo. Ito po ang aming tunay na presidente. Pasensya na po, ma'am. Ito pong babaeng ito. Sobrang espesyal talaga ng kanyang aura. Kaya ako nagkamali. Sige, magsimula na tayo sa trabaho. Mga mayayaman, marunong talagang mag-enjoy sa buhay. Ang gaganda naman ng mga wedding nails na ito. Nako, ang mga diamante rito, bihirang mga hiyas pala ang lahat. Isang kahon nito'y nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000. Ako ang tunay na asawa ng presidente. Ngunit sa bandang huli, akin din ang lahat ng ito. Wala namang masama kung susubukan ko muna. Ito na lang. Ang mamahal naman ng mga wedding nails na ito. Sobrang bait na sa akin ni Jingshen. Hindi ko pwedeng hayaang gumastos siya ng ganito. Hindi mo pa magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Miss mo na ako, baby. Jingshen, binili mo ba ang set ng wedding nails na ito? Kung hindi pa, ayaw ko na. Ayaw ko nang magpagawa. Ayaw ko nang ituloy. Anong nangyari? Masyado bang mahal? Kung aaminin kong dahil sa pera ito, tiyak na hindi siya papayag. Ah, hindi. Ako kasi, wala akong gusto sa mga ito. Pumayag ka na, please. Sige, susundin ko ang gusto mo, mahal. Nagkakamali ba ako ng mata? Si Boss Fu, nakangiti? Boss Joe, hindi mo ba naamoy? Sa hangin na ito, puro amoy ng pag-ibig. Hindi ka nakakain ng hapunan. Bakit naman? Dito sa amin, busog na busog ka sa pagmamahala nila. Wow, ma'am, ang ganda-ganda ng kamay mo. Wow, ang ganda talaga ng kamay ni ma'am. Kapag ginanyan mo, parang yung sa TV, parang isang maharlikang prinsesa. Ahahaha. Kiao Zinro, naiinggit ka ba sa akin? Ang mga brilyante ko sa kamay, mahigit 1 bilyon ang halaga nito. Ano nang dapat kong kainggitan? Kung gusto mo, ikaw ang gumastos para bumili. Talagang hindi ka karapat-dapat na makihalubilo, dukha, ito'y binili ni Boss Fu para kay ma'am. Syempre, si Boss Fu ang magbabayad. Tama. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Paano niya ako pababayarin? Hello. Ah, sige, nakuha ko na. Itong set ng nail art, gustong-gusto ko ito na. Sige po, ma'am. Ang kabuuang halaga ng nail art na ito ay 120 milyon. Credit card o check po ba ang gagamitin ninyo? Credit card o check? Ikaw. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang asawa ko ang pinakamayaman sa buong bansa. Sa akin ka hihingi ng pera. Baka naman ikaw ay nakakuha na ng pera kay Boss Fu. Tapos ngayon namomotong ka pa kay Mrs. Mag-ingat ka, baka ka namin ipaaresto. Pasensya na po, Mrs. Kanina lang po tumawag si Boss Fu at sinabing hindi niya babayaran ito. Kung gusto niyo po ito, pwede naman po kayong magbayad. Paano nangyari to? Anong ginagawa nyo? Tanggalin nyo na nga ang wedding nail art na to. Alisin nyo na yan. Tanggalin nyo lahat. Bilis, bilis. Kiao Honghong, bilang asawa ng presidente, ang wedding nail art na to, hindi mo ba kayang bilhin? Ha, katawa-tawa. Paano ko hindi mabibili yan? Bigla ko lang naalala na allergic ako sa ganyan. Anong problema doon? Tama, baka naiinggit ka lang kay Mrs. Kung may pera ka, ikaw ang bumili. Siya, isang mabahong tagalinis mula sa probinsya. Kung mabibili niya ang mamahaling nail art na to, luluhod ako at magmamakaawa sa kanya. Sinabi mo iyan ha? Nasa card na to, ang 1 bilyon para sa'yo bilang regalo. Ang wedding nail art na to, kukunin ko. Kiao Zinro. Baka naman, sobra ka nang nanonood ng short dramas.
Akala mo ba, kahit anong card na ilabas mo, may laman yan. Talagang di mo may tatago ang pagiging dukha mo. Paano nangyari ito? Ikaw pala ang asawa ng presidente. Kiao Honghong, naubos ko na ang limit ng card mo. Ngayon, pwede mo nang tuparin ang pangako mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Ako. Naalala ko na ang card na ito. Ang card na ito ay ang Supreme Dragon card ng Yangwo. Tanging ang pamilya Fu, ang pinakamayaman, ang mayroon nito. Siya nga talaga ang asawa ng presidente. Alam ko na. Ang card na ito ay tiyak na ibinigay sa iyo ng asawa ko para sustentuhan ka, di ba? At ngayon lang ibinalik sa akin. Hoy, Kiao Honghong, binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Pero paulit-ulit kang nanggugulo sa akin. Ngayon, kayong lahat, lumayas kayo rito. Sa hinaharap sa Kyoto, ayaw ko nang makita kayong muli. huwag po, Ginang. Huwag po ninyo kaming paalisin. Hindi pa kayo aalis? Gusto nyo bang dumating si President Fu mamaya at parusahan kayo ng personal? Kung dumating si President Fu at malaman niyang inapi namin ang asawa ng presidente, baka balatan niya tayo ng buhay. Hindi pwede, kailangan nating umalis agad. Kiao Zinro, hindi kita palalampasin. Salamat kanina. Walang anuman po, Ginang. Nadumihan na ang set ng nail art na ito. Pagbalik ko, magpapagawa ako agad ng bago, na espesyal para sa inyo. Ayos lang po ba sa inyo? Salamat, samahan ko na lang po kayo palabas. Ginang, mayroon akong isang kahilingan. Hindi ko alam kung pwede kong sabihin. CJ, pwede. Sa totoo lang po, ilang taon na akong kasal, pero ang asawa ko, hindi pa rin nabubuntis. May narinig akong isang pamahiin. Sabi nila, kapag hinawakan ng tiyan ng buntis, maaaring tumaas ang tsansa na mabuntis. Hindi ko alam kung pwede ko. CJ, Salamat po, Ginang. Napakabait ninyo po talaga. Magiging ama na ako. tara na. Sige. Kaya pala ang anak sa sinapupunan niya, ay sa kanya pala. Sa kanya pala. Sabi ko na nga ba, isang mahirap na galing sa probinsya. Paano siya magkakaroon ng Jizun Hika? May lalaki palang tumutulong sa kanya para magpanggap. Kaya nga, hindi naman talaga siya. Zongkai Furen, naloko tayong lahat. Furen, mali kami kanina. Huwag mong palalampasin ang babaeng iyon. Oo nga, oo nga. Dahil si Kiao Zinro ang nagbigay ng pagkakataon sa akin. Hindi ko siya palalampasin. Tingnan natin kung pakakasalan ka pa ni Fu Jingshen pag nalaman niya ang totoong ikaw. Ano na ang gagawin ko? Kanina, para lang magalit si Kiao Honghong, gumastos ako ng mahigit 100 milyon. Pag nalaman ito ni Jingshen, hindi ko alam kung magagalit siya. Anong ginagawa mo? Mukhang, hindi ka masaya. Galit ka ba? Fuzong, sana ay maganda ang ating pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Ha ha ha. Magandang pakikipagtulungan din. Fuzong, ang sanggol sa tiyan ni Kiao Zinro ay hindi sa iyo. Jingshen, Jingshen. Bakit hindi mo ako pinapansin? Galit ka nga talaga. Galit na galit ako. Anong ginagawa mo? Galit na nga ako. Hindi ba pwedeng humabol ng konting interes? Mali rin naman ako. Dapat nga magbayad ng interes. Gagawa na ako ng kasulatan ng utang. Pwede bang gawing kasulatan ang ganyang bagay? Alam kong gumastos ako ng mahigit 100 milyon mo. Hindi ko kayang bayaran iyon sa buong buhay ko. Pero pagsusumikapan kong magtrabaho at bayaran ang kaya kong bayaran,
100 milyon? Iyon pala ang pinag-uusapan mo. Hindi ba yun ang ibig mong sabihin? Ito ang ipinadala sa akin ni Kiao Honghong. Tingnan mo muna. Nagsisinungaling si Kiao Honghong. Ang anak ko ay anak mo. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Eh bakit ka? Galit na galit pa rin? Galit ako kasi bakit ka naging pabaya? Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto kung kumalat ang ganitong video sa'yo at sa baby? Kung makakalabas iyon, nag-aalala lang ako sa'yo. Ito pala ang pakiramdam ng walang pasubaling pagkakatiwala. Lalo kung hindi dapat siya pahihirapan. Sige, gagawa na ako ng kasulatan ng utang. Anong kasulatan ng utang? Lahat ng akin ay sa'yo. Pati buhay ko. Hoy, bitawan mo ako. Bitawan mo. Maria, Honghong, bakit ka umuwi? ay nako. Anong nangyari? Ano ba yan? Namamaga at pasa-pasa. Ma, nagalit si Boss Po sa akin. Pinapalayas niya tayo. Sa Yangbo sa loob ng 3 araw. Ano ba talaga ang nangyayari? Oo nga. Kasi, nagpadala ako ng video kay Boss Fu. Ang text message na ito ay galing sa'yo. Boss Fu. Ang ate ko ang nagbigay sa inyo ng dahilan para magselos. Kasalanan niya iyon. Bakit niyo ako hinuli? Bibigyan ng leksyon at palalayasin sa'yo mo. Boss Fu, si Kiao Zinro ang malandi. Bakit ako pa ang pinag-initan niyo? Ano man ang mangyari, maniniwala ako sa aking asawa. Tungkol naman sa'yo, ipararamdam ko sa'yo. Kung ano ang impyerno. Gawin na. Huwag. 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 Ang putang inang Kiao Zinro na yan, ano ba talaga ang ibinigay kay Fu Jingshen? Para mabihag ang kanyang puso, naabot pa ng punto na, ganoon na lang siya ka-obsessed. Eksakto. Mas gugustuhin pa niyang maging ama ng batang iyon, kaysa pakasalan ng aming Honghong. May sira ba siya sa ulo? Excuse me, ito ba ang tahanan ng pamilya Kiao sa Shuiwan Village? Sino kayo? Pasok. Ito ang mga dote mula sa aming Panginoon, para kay Binibining Kiao. Nais naming batiin si Binibining Kiao at si Boss Fu, ng maligayang pag-iisang dibdib. Nais naming batiin si Binibining Kiao at ang Vice President, ng maligayang pag-iisang dibdib. Nais naming batiin si Binibining Kiao at ang Vice President, ng maligayang pag-iisang dibdib. Dude. Baka naman. Ang mga ito ba ay talagang regalo sa akin ni Jifu? Alam ko na, walang normal na lalaki, ang magiging ama ng anak ng iba. Anak. Tiyak na si Jifu, nakilala na ang tunay na mukha ng babaeng iyon, at alam niyang ikaw ang pinakamabuti. Ako ba ay talagang magiging asawa ng pinakamayamang tao? Nanay, tatay. Sa wakas, tataas na ang ating estado. Tapos na ba ang lahat ng bagay? Tapos na po, Ginang, pero hindi ko maintindihan. Bakit hindi kayo pumasok para makipagkita sa Binibini at sabihin sa kanya na siya ang anak ng pamilyang Chen na hinahanap ng matagal? Hindi na ako magtatagal. Kung magkikilala kami ngayon, mas lalo lang masasaktan. Ito ang aking testamento. Kapag namatay na ako, ang lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa aking anak na si Kiao Zinro. Ginang, Ginang. Huwag. 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 Huwag na. Anak. Nasaan ang anak ko? Inay.
Anak ko, Inay. Inay. Ha? Anong nangyari? Nanaginip ka ba ng masama? Jingshen, napanaginipan kong may nangyari sa nanay ko. Ano sa tingin mo? Posible bang patay na siya? Hindi naman. Ligtas ang pamilya mo. Hello. Boss Fu, nahanap na namin ang nanay ni Mrs. Magpatuloy ka. Malubha lang ang kanyang sakit, kasalukuyan siyang nasa Kyoto First Hospital para magpagamot. Ano nang nangyari? Buntis pa naman siya ngayon, baka ma-stress siya kapag nalaman. Ayon kay Assistant Leng, nakita na ang nanay mo. Puntahan na natin siya ngayon. Tara na. Wala siya sa Kyoto, sabi niya. Sa araw ng ating kasal, pupunta siya. Jingshen. Salamat. Salamat sa paghahanap sa pamilya ko. Napakaswerte kong nakilala kita. ay nako, nako. Hoy, tuloy po kayo. Walang problema, gamitin nyo lang. Ha ha ha. Si Zinro Kiao, yung babaeng yun, ang yabang-yabang noon, di ba? Ngayon, ang ikakasal kay Boss Fu ay ang anak nating si Hong Hong. Ha ha ha, nanay, tatay. Malapit na ang tamang oras. Dapat paparating na si Jingshen. Anong nangyayari? Ang Cloud Top Hotel na ito, hindi ba si Boss Fu ang nagrenta? Bakit may isa pang babae? Baka naman, isa ang bride, at ang isa ay nanggugulo ng kasal. Kiao Zinro. Anong ginagawa mo rito? Si Boss Fu ay papakasalan. Si Hong Hong, kung magkakagulo ka, mag-ingat ka at baka kalbuhin kita. Kiao Fugi, ngayon ang engagement party ko at ni Jingshen. Bakit kayo nandito? Ay nako, huwag kang magmalaki. Alam na ng lahat, na alam na ni Boss Fu, na ang dinadala mo ay anak ng iba. Kaya pinalayas ka na niya. Ate, alam ko, hindi ka makontento. At, naiinggit ka sa akin, pero si Jingshen, ako ang minamahal niya. Panghihimasok ka sa relasyon namin, ibig sabihin, ikaw ang kabit. Nababaliw na yata ang babaeng ito. Nagdadalang tao sa iba. Tapos pinapasan pa kay Boss Fu. Tingnan ninyong mabuti. Ako ang asawa ni Fu Jingshen. Totoo pala talaga ito, marriage certificate ni Boss Fu. Anong marriage certificate? Peke ito. Kahapon, si Fu Jingshen pa ang nagpadala ng pamamanhikan sa bahay namin, hindi kanya pakakasalan. Kiao Hong Hong, ikaw. Ano, ginutay-gutay ko ang peking marriage certificate mo, nasasaktan ka pa, oo nga pala, ikaw na mahirap lang, paano ka makakapantay, sa amin na mayayaman? Sabihin mo, ang peking marriage certificate mong ito, magkano ang nagastos mo, babayaran kita. Bless you. Humingi ka ng tawad. 100 piso, sapat na ba? Humingi ka ng tawad. Ipag-apologize mo ako. 200 piso. Sapat na ba yan? 1,000 piso. Sapat na ba yan? Bitawan mo ako. Ayaw ko nga. Gusto mong mamatay? Aray. Anak, Hinahawakan mo ang ginang. Mga tauhan. Hulihin nyo siya. Bugbugin nyo, itapon nyo siya.
Putang ina mo, ang lakas ng loob mong magulo. Sa engagement party ng ginang, papatayin kita. Kumusta ang kalagayan ni Ginang Kian? Ayon sa doktor, may bihirang sakit siya. Maliit ang posibilidad na gumaling. 1 buwan na lang ang natitira. Anak. Dali, pumunta tayo sa kasalan. May nangyari kay Zinyu. Huwag mong galawin ang babae ko. Gusto mong mamatay. Zinro. Huwag. Huwag sanang may mangyari sa kanya. Kiao Honghong, ikaw ang nang-agaw ng pugat. Kapag dumating na si Jingshen, tiyak na ipagwawagi niya ang aking paghihiganti at ng aming anak. Ikaw na babae. Nangangahas ka pang maghangad sa asawa ko. Sige. Kung ganyan ka kagutom sa lalaki, kayo, ipagbili ninyo siya sa liblib na lugar sa border. Gusto kong siya'y maging puta ng libo-libo at magpakailanman ay maging alipin sa ilalim ng lalaki. Ilabas ninyo siya. Bitawan ninyo ako. Dalhin ninyo. Bitawan ninyo ako. Bitawan. Ang laki ng apog ninyo. Aray, manugang. Sakto ang dating mo. Itong demonyong ito, dahil iniwan mo, nanggugulo sa engagement party. Pinapaalis ko na, siya rito. Hahaha. Ano ang sinabi mo sa kanya? Babaeng manloloko. Tama. Ano ang sinabi mo sa kanya? Babaeng manloloko. Ano ang sinabi mo sa kanya? Babaeng manloloko. Fu Jingshen, anong ginagawa mo? Tatay ko ang biyenan mo. Kailan ko sinabi sa'yo na magpapakasal ako sa'yo? Akala mo karapat-dapat ka? Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Noong mga nakaraang araw, hindi ba't ipinadala mo ang goat sa amin? Tingnan mo, ang mga damit at alahas kong ito ay binili gamit ang perang ibinigay mo sa akin. Kiao Honghong, sa huling pagkakataon, sasabihin ko sa'yo, ang asawa ko, sa buong buhay ko, si Kiao Xinlula. Tungkol naman sa inyo, mga tauhan, itapon ang mga langgam na ito. Na walang respeto sa asawa ko. Palayo sa Yun City, maging pulubi sila habang buhay. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Fu Jingshen, nababaliw ka na ba? Ang sanggol sa tiyan niya ay hindi talaga sa iyo. Pakakasalan mo pa rin ba siya? Tama, nandito ang anak kong si Honghong. Isang dalagang busilak, ayaw mong pakasalan. Gusto mo pa ring pakasalan ng babaeng ito. Aray, Kung may masasabi ka pang masama sa manugang ko, papatayin ko ang boses mo. Tignan niyong mabuti ang lahat. Ito ang paternity test ng sanggol sa tiyan ni Kiao Xinro at sa akin. Fu Jingshen, totoo pa lang, siya ang ama ng mga batang ito. Hindi. Nakita ko mismo na naglalandian sila ni Daniel. At sinabi pa ni Daniel na magiging ama na siya Iyon ay dahil si Daniel at ang kanyang asawa. ay hindi nabubuntis. Tinipon niya ako para daw mahawa sa swerte kung mabuntis. Dalhin sila. Hindi. May narinig akong may naninira sa anak ko. Sino ang may lakas ng loob? Biyenan. Gising na siya. Hindi ba yan ang misteryosang mayaman ng pamilyang Chen? Bakit siya nandito? Ang kapangyarihan ng pamilyang Chen, hindi masukat, balita ko, kaya nilang makipagkumpetensya sa pamilyang Fu. Array. Anak. Anak ko, nahanap ka na ng mama mo. Anak, itong matandang mayamang ito, bakit ako tinatawag na anak? Hindi mo na ba ako nakikilalang mama? Tama ka. Noong tayo'y naghiwalay, 3 taon ka pa lang. Bakit? Hindi ko naman siya nakilala. Pero ramdam ko sa kanya ang pamilyar at mainit na pakiramdam. Sinasabi mo, ako ang anak mo. Oo, itong Pulse Aries na ito. Ipinagawa ito ng mama noon, para lang sa'yo, isa lang ito sa buong mundo.
Pulseras ko yan. Paano napunta sa'yo? Pulseris ko yan. Kiao Zinro, anong sinasabi mo? Anong kinalaman mo? Mama, ako ang anak mo. Hoy, sila, ang mga magulang ko sa pag-aampon. Array, Ito ay, noong mga panahong, aming inampon si Hong Hong. Ang Pulse Heiress na ito ay nakasuot na sa kanya. Tama. Ha 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 ha. Kiao Zinro, ikaw ang aming tunay na anak. Ngayon, para lang sumipsip sa mayayaman, ayaw mo nang kilalanin ang iyong sariling mga magulang. Hindi ka ba natatakot na magbayad ka sa ginawa mo? Hindi ko inakala na si Kiao Zinro pala ay isang mayamang dalaga. Pero ang pagkakakilanlang ito ay sa aming anak na ngayon. Hindi, sa akin talaga ang pulseras na ito. Ma, maniwala ka sa akin. Ito ang nanay ko, umalis ka riyan. Kung hindi mo rerespetuhin ang asawa ko, kahit sino ka man, pananagutan mo yan. Presidente Fu, dahil pareho nilang sinasabi na kanila ang Pulse Heiress, isa sa kanila, ang tunay kong anak, bigyan niyo po sana ako ng konting respeto. Huwag na kayong gumawa ng dahas. Madam Kian, ako po talaga ang anak ninyo. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng magpad na test. Huwag na kayong mag-abala, may sarili akong paraan para malaman. Ang pulang batong nasa Pulse Heiress na ito ay pamana ng aming angkan, ang mga Chen. Tanging ang dugo ng aming mga lahi ang makakapagpakita ng kababalaghang pag-awit ng Phoenix sa buong mundo. Patakan nyo ito ng dugo. At malalaman natin kung sino ang aking anak. Patak-patak pa ng dugo. Ang hassle naman. Ano, Kiao Hong Hong? Natatakot ka ba? Anong takot? Ako lang ay. Pasensya na po. Ay, array ko. Hindi ikaw ang anak ko. Nanay, ako ang tunay mong anak. Sa tingin ko, yung batong ito, matagal nang hindi nagamit, kaya nasira na. Tama. Kiao Zinro, hindi rin naman sumailalim sa pagsusuri, diba? Kung susubukan din siya, ganito rin ang resulta. Ginosto na po ba ninyo, Mrs. Ho? Huwag kang matakot. Kung masakit, kagatin mo na lang ako. Hindi ako natatakot. Sige na. Tama na. Siya nga ang anak ko. Inay, Anak ko. Nahanap na rin kitang anak. Mga taga-pamilya Kiao, paulit-ulit na ginagaya ang aking asawa. Naglolokong mabuti, at hindi natututo. Ipag-utos mo, Sandali. Ang mga umapi sa anak ko, ako mismo ang haharap sa kanila. Ano ang gagawin mo? Pinaghirapan naming palakihin ang anak mo. Ngayon, gagantihan mo ba kami? Anong pinaghirapan ninyo? Naimbestigahan ko na noon dahil sa maling diagnosis ng ospital. Akala ninyo hindi kayo magkakaanak kaya ninakaw ninyo si Kiao Zinro. ganun pala, dahil sa inyong lahat, kaya hindi ako, nakasama ng pamilya ko. Mga demonyo kayo. Akala ko talaga, nawala ko lang ng basta, ang anak kong babae, pero kayo pala ang may gawa. Ang mga suot at alahas ninyo, galing sa dote ng anak ko, di ba, mga tao, habarin ninyo sa kanila yan. Huwag. Huwag ninyong habarin. dalhin niyo sila sa presinto. Ayon sa batas sa pagbebenta ng bata, parusahan ng husto. Nako, Jifu, huwag naman, ang bawat kasalanang binanggit mo, kayang ikamatay namin yan. Jifu, huwag naman po. Magkamag-anak naman tayo. Ganito ba ang trato ninyo sa amin? Hindi ba kayo natatakot na mabangga ng sasakyan? Oo, tama ka. Dalhin na, huwag, huwag. Ma, anong nangyari sa iyo? Ma, Ambulansya. anong nangyari? Ma, Kakagaling mo lang sa sakit. Dito ka na tumira kasama namin ni Xinru. Sige. Oo nga, manugang. Tingnan mo, mag-isa lang ako rito. Medyo malungkot din. Tayong dalawa na lang ang magsasama. Ma, mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Mabuti. Hindi na tayo maghihiwalay.